Isa ito sa mga importante na malaman mo pagsampa ng barko ang gamit nitong auto-fire damper. At paano ba ito ino-operate? So itong auto-fire damper ay na-activate in case of fire sa accommodation para maiwasan ang mabilis na pagkalat ng apoy. Napaka-basic lang naman ito na may instruction na push this acrylic board in pull handle. In short, ito ay ginagamit in case of fire. Pero sa katagalan, ang damper na ito ay mag-stack up kapag hindi ginagamit. Isa ito sa mga findings ng inspector kapag ito ay frozen or stack up. Paano ba ito i-testing? Para lang ito sa mga kadete at baguhan pa lang sa barko. Ito yung wire na nakakonect sa damper. Hilahin mo lang yung wire at magko-close na yung damper. At sa pag-reset, manual open mo lang yung handle. May indicator naman na O para sa open at S, shut off or close. Pwede mo ring i-manual close kapag ito ay hindi nag-activate sa remote. Kung ito yung aircon system natin, may dalawang suction yan, galing sa fresh air at recirculation air. Ito yung galing sa mga kabina natin at akomodasyon. Ito naman yung galing sa labas ng barko. Ito namang isang line ay yung papunta na sa accommodation natin. So dito natin makikita yung tatlong fire damper na yon. Itong tatlong fire damper na ito ay na-activate para makontrol ang mabilis na pagkalat ng apoy in case of fire. Kaya ito, tinanggal natin yung damper ng fresh air kasi stuck up kahit i-manual close natin. At ito yung damper ng ating recirculation air. All goods naman ito, malambot, walang problema yan. Ito yung sa loob ng damper na reconditionan natin. Ito yung nangyayari kapag inactivate natin yung fire damper. Saan yung wire nakakapit dito? Debate mo na, hilahin mo na dito. Kunyari, hilahin. O yan, sarado. Tapos pag-reset, kaya lang. O, ayos na. Kaya lang ma-reset. Ito yung hilahan. Ulit. Swabe na. Tak-taklawang. At syempre, painting job na din. All goods na to pang finish contract. Yan na nga pala yung damper ng recirculation air at yung fresh air damper na tinanggal namin. At ito naman yung outlet damper papunta sa accommodation.